Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang sumakay si Li Fan sa barko, agad na sumalubong si Zhang Haobo, yumuko ng buong kababang loob, at nagbigay ng tapat na paumanhin na worry mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos magbigay ng maikli ngunit marangal na tugon, pinauwi ni Li Fan si Zhang Haobo. Saka siya naglakad pabalik sa kanyang silid upang magpahinga at mag-ipon ng lakas. Samantala, yamang hawak na ng Kang Yuan ang kayamanang higit pa sa inaasahan, ipinatigil nito ang lahat ng pangingisda, agad na pinaliko ng matatapang na tripulante ang barko, sapagkat ang kanilang tanging hangarin ay makabalik sa Liuli Island ng ligtas. Napakalaki ng kanilang huli kaya't walang isa mang nag-atubili, ang kanilang mga puso'y nakatuon lamang sa pag-uwi sa lupa. Iniutos ng kapitan na huwag munang padaungin ang barko, sa halip, ipinag-utos niya kay Liosa na tahimik na sumisid sa dagat at ipaalam kay Steward Zhao ang kanilang sitwasyon. Hiniling ng kapitan na personal na ipadala ni Zhao ang mga tauhang mapagkakatiwalaan upang magsagawa ng masusing inventaryo. Sumang-ayon si Li Fan sa utos at agad na umalis upang tuparin ito. Pagkaraan, nagsalita ang kapitan sa natitirang tripulante, sinabi niyang maliban na lamang kung may kakaibang pangyayaring mangyayari, ang kanilang huli ang magiging pinakadakila sa lahat ng barkong pumalaot. Ayon sa batas ng dagat, may karapatan sila sa kalahati ng yaman, ngunit idinagdag ng kapitan na kung tagalabas ang magbibilang, tiyak na magkakaroon ng bawas o pagkakamali, kaya't mapapanatag lamang siya kung ang kanilang sariling mga tao ang mangangasiwa. Nagkaisa ang tripulante sa kanyang sinabi, at mariing ipinahayag na kahit maliit na bahagi ang mawala ay hindi nila matatanggap. Matapos ang ilang sandaling paghihintay, nakarating sa pampang ang Kang Yuan, nang tangkain ng mga tauhan ng karaniwang inventaryo na samampa, hinarang sila ni Haobo at ng tripulante, iginiit ng mga manggagawa ang paliwanag, nagtatanong kung bakit sila pinipigilan, isa pa nga sa kanila ang nanguyam, sinasabing batay sa lalim ng barko, malamang na walang lamang bumalik ang Kang Yuan, at ang pamumuno ni Haobo bilang kapitan ay malapit nang matapos. Sumikdo ang galit sa dibdib ng isang tripulante, ngunit pinigil siya ng kapitan. Mariin niyang sinabi na walang dapat patulan. Mula sa likuran, tahimik na pinagmasdan ni Li Fan ang lahat. Naging malinaw sa kanya na si Zhang Haobo ay may sariling dahilan kung bakit nagagampanan niya ang pwesto ng kapitan ng matagal. Ang kanyang limitadong pinagmulan at karanasan lamang ang pumipigil sa kanya na umangat pa. Hindi nagtagal, dumating si Steward Zhao kasama ang kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng mga matang nanonood ng mga tao, isa-isang binaba mula sa barko ang 16 na kabang puno ng alahas. Nagulantang ang buong pantalan, nag-ingay ang mga tao sa kanilang pagkagulat at paghanga, mabilis na kumalat sa buong Liuli Island ang balita ng pambihirang huli ng Kang Yuan, at nagninggas ang sigla at kasiyahan sa bawat sulok ng pulo. Samantala, sa loob ng Heavenly Treasure Tower, biglang bumungad si Elderson sa tanggapan ng shopkeeper, halos mabasag ang pinto sa kanyang pagmamadali, nagtaas ng ulo ang shopkeeper, malamig ang titig, at nagtanong kung ano ang kaguluhang bumabalot kay Elderson, hingal at sabik, ibinulalas ni Elderson na may mga kayamanang dumating, 16 na kabang dinala nila sa dito sa Kang Yuan, isang huli na hindi pa nasasaksihan ng tore. Ngunit nanatiling payapa ang ekspresyon ng shopkeeper, patuloy sa kanyang gawain na worry walang nangyari, mariin niyang sinabi na 16 na kaban lamang yun at walang dapat ikagulo, at idinagdag pa niya na, kahit may maghangad na magkalakal ng ganoong yaman sa isla, kailangang dumaan pa rin sa mga sagradong channel ng tore. Habang nagsasalita, biglang sumiklab sa kanyang isipan ang pagkatanto, at mariin niyang iginiit ang kumpirmasyon, binanggit ni Elderson ang Kang Yuan, ang mismong barkong kinaroroonan ng uncle na si Li Fan, agad naman itong kinumpirma ni Elderson, sabay sabing, may katuturan na ngayon, hindi nakapagtataka na nahimok ng binatang yun si Steward Zhao, mula pa sa simula ng paglalakbay, lubos na siyang tiwala sa paghahanap ng kayamanan. Inihambing pa ni Elderson ang kakayahang yun sa talento ng kanilang Grand Shopkeeper, na siyang haligi ng Heavenly Treasure Tower. Agad namang nag-utos ang shopkeeper na, ihanda ang lahat upang anyayahan si Li Fan sa isang marangal na piging, magpadala ng tao upang ayusin ng maaga ang tore, at iparating sa kanya ang titulo ng lupa nang walang pagkaantala. Tumalima si Elderson, at nagmamadaling lumabas upang tuparin ang utos. Sa sandaling yun, naiwang mag-isa at seryosong nag-isip ang shopkeeper habang sinasabi ang mga katagang, maaaring taglay ni Li Fan ang maalamat na spirit channel ng treasure physique,
isang bihirang konstitusyon na nagbibigay sa tao ng kakayahang madama ang mga nakatagong kayamanan sa loob ng tiyak na saklaw. Pagkatapos, sumilay sa kanyang isipan ang figure ng kanyang nakakayandang kapatid habang mariing nagsabi na, ang Grand Shopkeeper ng Heavenly Treasure Tower, si Yin Yuting, ay taglay ang mismong kapangyarihan, at sa pamamagitan ng kababalaghang iyon ay naitayo ang tore bilang isang malawak na sentro ng kalakalan na umabot sa buong Kongyang Sea sa loob ng maraming dekada. Nabigla ang shopkeeper sa posibilidad na baka may isa pang nilalang na nagtataglay ng ganoong pambihirang pisika, at kung totoo, magbabago ang kapalaran ng tore at ng buong dagat magpakailanman. Samantala, sa parehong sandali, sa tahanan ni Steward Zhao, makikitang nakaupo si Li Fan sa tapat nito, tahimik ngunit matatag ang kanyang presensya. Dito, mariing ipinahayag ni Steward Zhao ang kanyang matinding pagkamangha, sinasabing ang pag-ani ng 16 na kaba ng kayamanan sa unang paglalayag ay isang pambihirang sorpresa na hindi pa nasaksihan. Ngumiti si Li Fan ng may pagpapakumbaba, at sagot niya ay totoong napakalaki ng kanilang nakuha, subalit mahirap na ulitin ang gayong ani sa mga darating na panahon. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Steward Zhao, mariing binanggit nito na, hindi maaaring umasa ang sinuman sa swerte sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, idinagdag niya na ang kita mula sa nag-iisang paglalayag na ito ay higit pa sa sapat upang suportahan ang pagtatatag ng isang independyenteng fleet para kay Li Fan. Taos-pusong nagpasalamat si Li Fan, at sa sandaling iyon ay mabuting pinagmasdan siya ni Steward Zhao. Pagkatapos ay nagpuna ang steward, sinasabing narinig niyang nahihirapan si Li Fan na makakuha ng pwesto sa Body Purifying Spirit Pool. Kinumpirma ito ni Li Fan, ipinaliwanag na kahit na hawak ng tao ang walang katapusang kayamanan, sa huli nagiging alabok lamang siya. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng Dao at pagsunod sa landas ng immortalidad nagkakaroon ng tunay na kahulugan ang paglalakbay ng isang tao sa mundong ito. Tumango si Steward Zhao, at sinabi na para sa isang kabataang tulad ni Li Fan na magkaroon ng matatag na puso para sa Dao, ito ay kagalang-galang. Inamin pa niya na sa aspetong yun, mas mababa siya kaysa kay Li Fan. Ipinagpatuloy ni Steward Zhao ang kanyang salaysay, mahigit 10 taon na ang nakalilipas, nang siya'y nasa edad na katulad ni Li Fan, minsan niyang nailigtas ang isang Immortal Master sa pamamagitan ng purong swerte. Tinanong siya ng Immortal Master kung handa siyang sumunod at magsanay. Ngunit alam na niya noon na lumampas na siya sa pinakamainam na edad para sa cultivation, kahit nagsimula siya, malamang nakakaunti lamang ang kanyang makakamit. Idinagdag pa niya na habang tumatanda ang tao, lalong lumalalim ang miasma ng katawan, at lalong masakit itong alisin. Ngayong mas matanda na siya, paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng malabong pagsisisi, ngunit malinaw sa kanya na walang gamot para sa pagsisisi sa mundong ito. Sa gitna ng hindi mabilang na mortal sa Liuli Island, sinabi niya, kakaunti ang may puso tulad ni Li Fan. Sagot ni Li Fan, labis ang papuri ng steward sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kota para sa Body Purifying Spirit Pool. Ipinaliwanag ni Steward Zhao na hindi niya matutulungan ang bagay na yon, sapagkat ang pagbubukas ng pool ay nangangailangan ng personal na pangangasiwa ng Immortal Master ng isla, at ang kota ay pinagpapasyahan din ng Immortal Master. 1 taon bago magbukas ang pool, ipahahayag ng Immortal Master ang mga kinakailangang materyales, bawat pamilya ay titipunin ang mga item sa listahan at isusumite ang mga ito. At ang kota ay lalaan batay sa puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, sinabi ni Steward Zhao na huwag mag-alala si Li Fan, sapagkat ang Heavenly Treasure Tower ay may mga sangay sa lahat ng isla ng Kongyang Sea. Pagdating sa pagkolekta ng mga bihirang materyales, kakaunti sa Liuli Island ang makakakumpetensya sa kanila. Nang marinig ni Li Fan ang matinding papuri ng steward sa Heavenly Treasure Tower, agad siyang napaalala sa shopkeeper, isang alaala na muling nagningges sa kanyang isipan. Di nagtagal, nang makabalik si Li Fan sa kanyang maliit na tinuluyan, dumating si Elder Sun Zhang sa pintuan. Worry matagal nang naghintay roon na parang bantay ng kapalaran. Mariing tinanong siya ni Li Fan kung nais siyang makita ng shopkeeper, sapagkat balak din niyang makipagkita. Mabilis na sumang-ayon si Sun Zhang, ngunit nang ipakita niya ang titulo ng lupa para sa Tingyu Tower, mariing tumanggi si Li Fan na tanggapin ito. Ang dating maingay at magaspang na elder ay biglang kumilos ng maingat at puno ng paggalang. Mariin itong inaakay si Li Fan papasok kasama ang mga bantay na tila mga anino ng tower. Pagkapasok, agad niyang nasalayan ang shopkeeper na naghihintay, maliwanag ang mukha sa kagalakan. Binati niya si Li Fan at formal na nagpakilala bilang si Yin Yushen,
ang shopkeeper ng sangay ng Liuli Island ng Heavenly Treasure Tower. Agad naman nagpakilala ng payak si Li Fan, ngunit tumawa ng mahina si Yin Yushen, nagpuna na talagang maigsi siya. Sagot ni Li Fan, bilang isang mortal, pakiramdam niya ay kakaunti lamang ang karapat-dapat ipaliwanag. Doon ay tinanong siya ni Yin Yushen kung kahit ang spirit channel ang treasure physique ay hindi ba karapat-dapat banggitin sa kanyang mga mata. Nabigla si Li Fan, at agad na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sapagkat hindi pa niya naririnig ang gayong bagay. Pinagdudahan niya kung paano niya natagpuan ang kayamanan sa malawak na dagat kung wala siyang alam tungkol dito. Ngunit sagot ni Li Fan, sinusunod lamang niya ang pakiramdam sa kanyang puso. Nang marinig ito, mariin siyang tiningnan ni Yin Yushen ng may halong pagkatuwa at pagkayamot, nagpupunang patuloy niyang iginiit na wala siyang spirit channel ang treasure physique, nang mapagtanto niyang talagang walang ideya si Li Fan sa tinutukoy niya. Nagpaliwanag siya ng may pag-aatubili tungkol sa kalikasan ng bihirang pisika. Matapos makinig, biglang nagtanong si Li Fan kung ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay mayroon din ng ganitong konstitusyon. Sunod-sunod pa niyang tinanong, ilang taon na ang kanyang kapatid, ano ang itsura nito, saan siya naroon 20 taon na ang nakalilipas, at nasaan siya ngayon. Nang marinig ang mga katagang yon, bahagyang nagulat si Yin Yushen dahil sa biglaang pag-ulan ng mga tanong, worry may lihim na ugnayang unti-unting lumilitaw sa pagitan ng kanilang mga salita.